Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa mga subscriber. Meron ako dito ngayong GBC, isang 21 inches na GBC na kung saan ang trouble ay nag-blink yung power lights niya. Kahit subukan natin na mag-energize gamit ang remote, yan, makikita natin na magbi-blink yung power lights niya kung saan ayaw mag-oscillate. So karamihan sa mga nadaanan na natin na mga ganitong sitwasyon, may mga problemang kapasitor, shorted minsan sa flyback, isa na rin dito yung mga sa secondary section talaga, kasi meron naman siyang power sa primary. Yan, pag ginamitan mo ng remote, saka press mo yung power, agad na mag-blink, meaning umaatras yung voltahe niya pabalik sa primary lines, sa primary section. Ayaw siyang mag-oscillate, kaya subukan natin na ma-resolve ang GBC na ito. So kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-press na rin ng bell button para updated ka sa lahat ng mga video na ating i-upload. Lahat po ng mga tutorial sa TV at sa mga amplifier electronic devices ay maaari ninyong matutunan dito po. Salamat. And I think to myself, what a wonder. Ito na yung pinaka main board niya. So na-visual check na natin to kanina. Ito yung bubunutin natin para makita nyo kung ano talagang mga trouble nito. So na-check na rin natin, na-visual check na natin. Ito yung primary section niya. Ito yung power supply niya, primary. Diyan po nakakuan yung regulator. At saka ito yung dalawang IC niya. Yung system IC at saka jungle IC. Yan ang control ng power din. At ito yung flyback, ito yung horizontal, at saka yung vertical IC. Yan po ang banda ng secondary section. Check na rin natin ang mga, ito yung tuner pala. At saka ito yung voltage chopper. Ito yung secondary parts niya. Kanina may nakita tayong parang lumulubo na isang kapasitor, at yun ang suspect natin na trouble sa banda dito, sa likuran dito sa may sa may vertical IC. Yan o, yan ang makikita nyo, bang lumulobo yung ano niya, yung ulo ng kapasitor. At yan na rin ang karamihan na damage. Yan rin karamihan na trouble sa mga ganitong issue ng TV na ayaw mag-oscillate, ayaw magtuloy yung power niya sa secondary. Kaya mamaya bubunutin natin, subukan nating palitan yan kahit ganyan kaliit, kasi may malaking trabaho yan sa system eh. Kaya a few moments later. So ito na yon, na tanggalan natin, na pull out na natin yung maliit na kapasitor, na kung saan titingnan natin, medyo makikita natin na lumulobo na yung bandang head niya, at saka yung puwitan niya tumataba na rin, kaya kailangan ng palitan. Ito yung pamalit natin, bago siya. Saka 4.7 pala yung value niya, 50 volts, 4.7 UF, kaya palit na natin sa Day 3, day 4. ito na yon, napalitan na natin yung kapasitor niya ng bago, 4.7 UF, 50 volts. Titingnan natin maya-maya lang, susubukan nating i-energize kung yun lang ba talaga ang issue niya, kasi minsan din may mga iba pang trouble tulad nitong flyback, saka mga dito sa secondary, baka meron pang mga hindi gumagana na mga pyesa. Kaya i-observe din natin kung yun lang ba talaga, kasi kadalasan ng mga na-encounter ko na ganito GBC, yun lang talaga, nasa secondary lang talaga, minsan capacitor, minsan may mga pagkakataon din na itong IC na to nagto-trouble din. Kaya isa din ito sa magiging dahilan ng nag-uutos ng pag-i-energize.
Kaya hindi tayo masyadong kampante. Pag mag-trouble yan, wala ding output sa secondary power. Kaya maya-maya subukan natin kung yun lang ba talaga ang damage niya. 2,000 years later. Okay, subukan natin na energize. Oops, nag-oscillate na siya. So, observe lang natin ng sandali. Tingnan natin yung red light niya. Kung oh, wow, nag-red light na rin. So, okay na. Tingnan natin yung picture kung may may raster na. So, okay na yung TV. So, yun lang talaga ang trouble. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe kasi marami pa tayong mga video na i-upload na makapagbigay ng aral, lalong-lalo na sa mga estudyante mag-aaral o mga nagsisimula pa sa electronics. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. Hanggang sa ulitin. Bye-bye. Thank you.